Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Every Thursday evening, dito po sa ating Heartline, handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. At kung saang radio station kayo nakikinig, mga kaagapay, yan po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po yung makakasama hanggang alas 11 ng gabi. Ate Merlin Guillermo at syempre ang kasama ko, ang ating magiting na counselor. Salamat, Ate Merlin. I'm Dr. Joyce Piapgo. Yes. Thank you so much for tuning in. It's a Thursday night edition ng Heartline, and indeed, we hope na you can stay with us hanggang 11 p.m. And happy April month na. Ang bilis ng panahon. 3 months have gone by, no? Oo. I don't know whether we're getting older ba or what. Bakit mabilis ang araw, no? Oo nga, 'di ba? Parang hirap habulin ang panahon, April na. Naku, Totoo talaga po yan. naman. Pero at least Ma'am Joyce, kahit na mabilis ang panahon, mabilis ang araw, 'di ba? Ang Diyos din ay laging kasama natin, 'di ba? Amen. He goes Amen. before us, He goes behind us, and He goes side by side with us. Yan po ang ating Panginoon. So Praise ngayon the po Lord. ay April 7, ang bilis ng panahon, katulad ng sinabi ni Ma'am Joyce. Subalit, ang ministry po ay magpapatuloy. Ating paglilingkod sa Panginoon, magpapatuloy. Ito lang nakakalungkot dahil ang problema rin na ay nagpapatuloy. Di ba, Ma'am Joyce? Grabe talaga. Kung Yes. paano bumibilis ang panahon, bumibilis din po ang pagkasira ng mga relasyon ng mag-asawa, ng pamilya. At kaya nga po itong program na Heartline ay ang inyo pong nararamdaman ay aming pinapakinggan. Napapanood nyo rin po ang ating program sa Facebook Live ng FEBC. Hanapin nyo lang po ang 702 DCAS sa Facebook at yan po ay mabubuksan po ninyo. Marinig ninyo ang ating program Heartline. At saka si Ma'am Joyce, sasabihin po niya sa atin ano po ba ang telephone numbers na maaari niyong tawagan or mag-message kayo doon kung ano po inyong mga questions. Ma'am Joyce. Kung kayo ay tatawag sa FEBC, pwede kayo tumawag sa 0916-296-6620 or 0998-962-6779. Pwede nyo rin i-text ang mga messages ninyo or mga questions ninyo sa Heartline or sa DZAS 702, no? And we will answer it. Kung kayo man ay nasa Facebook, no, watching us, I hope that you can like our page and you can also share our page. Dahil itong program natin ay in partnership with Back to the Bible Philippines. You can also see our Heartline Thursday Night Edition sa Facebook page ng Back to the Bible in the Philippines. And for your counseling needs, pwede kayo tumawag sa 0933-824-1475 sa Back to the Bible. We have our clinic there. You can call us and set an appointment. Meron din kaming landline 8372-1775 or 8242-1265. Okay, salamat po sa mga numbers na pwedeng tawagan o mag-message ang ating mga listeners. Nais ko naman anyayahan, Ma'am Joyce, ang ating mga kaagapay. Vacation Bible School Teachers Workshop on April 27, Saturday, 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, gaganapin sa Back to the Bible Building, 135 West Avenue, Quezon City. At ang theme for this Vacation Bible School Teachers Training Workshop is Hope Garden, Thriving in God's Care in Partnership with Church Strengthening Ministry. Pwedeng tumawag sa kay Helen sa Back to the Bible, 837-1775.
83721-775 or sa 8242-1265 o kaya sa cell numbers 0933-824-1475, 0933-824-1475. Nais ko ding pang anyayahan, Ma'am Joyce, ang ano kasi, may Women's Empowerment Conference on June 21 hanggang 22, Friday and Saturday, gaganapin sa Christian Development Center sa Tagaytay City. Ito po ay organized ng Presbyterian Mission in partnership with PCEC Women's Commission. For the details, you can call Dr. Juliet Dalizay, 0908-886-0225. Ulitin ko po, for Dr. Juliet Dalizay, 0908-886-0225. At ang plenary speakers, si Ms. Maloy Salumbides, Madam Yang Paik Kim ng South Korea, at siyempre kasama nyo rin po ako, si Ate Merlene. Yan po ay panawagan ng Presbyterian Missions in partnership with PCEC Women's Commission. Ayan, Ma'am Joyce, do you have announcement? Oo, nagpapasalamat ako sa DepEd Makati for inviting me to talk about mental health. Salamat din sa Jubilee Evangelical Church for the partnership that we have in conducting seminars about bullying to children and also to the parents as well. Salamat po sa tiwala ninyo. For your counseling needs, you can also message me sa Dr. Joyce Piapgo messenger page, and we would definitely give you a return call for that. So yun po mga kaagapay, happy listening naman sa ating mga tagapakinig, katulad ni Cecile Baniged ng Singapore, si Jo Chan, Helen Pedrosa, Erlinda Pauhay, Jenny Aragon, at lahat po ng taga Lord Hill Orland ay nakikinig din sa atin. Almanes Duran, thank you for joining. Emerita Faustino, Helen, of course si Helen Pedrosa na banggit ko, no? At kasama din po natin si Claire Canta Pineda, hello. Lenny Peralta, salamat din kay Joyce Eugenio, watching from San Jose del Monte. Erwin Torres Wenceslao, nakikinig din po sa atin. At saka siyempre marami tayong mga listeners sa abroad, katulad po ni Naomi Corvera, nasa Germany siya, nakikinig siya habang nasa office. At siyempre nakikinig din sa atin si Luz de la Cruz ng Sasmuan, Pampanga. Mga kaagapay, ito po ang mga questions na nais naming na bigyan ng kasagutan ng ating counselor, si Dr. Joyce Piapgo. Ito, Ma'am Joyce, of course, marami pong iba't ibang katanungan na nais naming bigyan ng katugunan sa ating pong program. Ito, Ma'am Joyce, ang unang tanong sa atin. Sabi niya, naiinggit po ako sa ibang family na masaya ang pagsasama nila. Kami po ay hindi masayahin. Walang panahon kaming mamamasyal o di kaya kumain sa labas. Puro problema ang pinag-uusapan. Gusto ko sana yung masayang kwentuhan naman. Ang family of origin ko po kasi ay masayahin. Ang father ko, madaming nakakatuwang kwento sa amin noong maliit pa kami. Tawanan habang sa hapagkainan. Ngayon, dito sa family ko, ay suko na ako sa lungkot. Bakit kaya may pamilyang ganun? Walang sense of humor within the family. Paano po kaya ma-encourage ang members of the family to have fun? Ayan, Ma'am Joyce, ang tanong. Naku naman, nakakalungkot na Oo. Ito naman kasing sense of humor, no, is really very good if you have it in the marriage, in the family, no? It makes the mood lighter, it makes the spirit lighter as well. Pag nagagalit tayo, intensity 10, pag may humor, nako, bumababa yan, intensity 2 na lang. So it's really good to add on humor. Kaya lang, hindi naman lahat na tao humorous, no? Correct. Oo, hindi naman lahat na tao marunong gumawa ng joke o marunong i-joke yung sitwasyon natin, no? Yeah. It sometimes takes some skills and some arts, no, to become humorous. So kung ikaw ay humorous, galing ka sa isang pamilya na masayahin, sana ikaw yung magdala, no, sa pamilya ninyo ngayon, no?
And you can also tell your family members to loosen up a bit. Siguro pwede nyo simulan ng knock-knock jokes, no? Everyone should contribute one knock-knock jokes. And then next time naman, mag-contribute naman ng ibang klaseng joke, no? So, I hope that it will increase, it will become contagious, then it will become natural. Lalo na if we can laugh at our own mistakes, no? That would be a very good trait to have, no? Kasi if you're able to laugh at your own mistake, that means to say, hindi ka ganun ka-heavy, hindi ka ganun ka-stress out, hindi ka ganun ka beating up yourself, no? You're able to really come out of it. Para bang may resiliency if you're able to joke about it, no? So there's a time to be humorous, there's a time to be serious din. Kasi ba naman, kung for example, pinapagalitan mo na yung anak mo, naku, humor ng humor, edi para na hindi seryoso din, no? Baka naman may kabit na nga yung asawa mo, tapos nagagalit ka na, humorous pa rin siya. Aba, mahirap din yun, no? Hindi na natin alam kung seryoso ba ito, may preventive heart ba ito o wala. So humor should also be placed at the right time as well too. So it is good to have some sense of humor. If you don't have it, huwag mo naman sobrang dibdibin, but try to adapt it, no? And of course, humor should have its place, the right time to be humorous as well too. Sabi mo nga, Ma'am Joyce, diba, dahil itong nag-message sa atin galing sa masayahing pamilya, pwede niya mang-influence, diba? Pwede niyang gayahin, yung family of origin niya na masayahin. Ano ba yung, siyempre nakakahawa yun eh. Very contagious po yung pagiging humorous natin. Yes. Buti na lang, Ma'am Joyce, ako po ay talagang pag nag-joke ako, yung punchline, alam mo yun? Wow, natural na punchline. Oo, natural na natural. Gift ko talaga ang mag-joke. Kaya lang minsan wala na sa tamang sitwasyon. Lugar, oo. Kaya iniingatan ko rin kasi sobra na rin ako mag-joke. Pero, alam nyo yun, mayroon talaga, I think that's a gift, Ma'am Joyce. Tama ba yun? It's also a gift na yung... Yes. Oo, na pag meron kang sense of humor, no? Kasi hindi nga lahat makakapag-gawa niya ng punchline na sinasabi mo. Oo. Kasi minsan, Ma'am Joyce, mayroong nagjo-joke, mga kaibigan, inintay namin na saan yung punchline. Yung pala tapos na yung punchline, hindi pa nila alam. Buti kami ni Kuya Clem, ng asawa ko, ay pareho kaming may mga punchline kami. Kaya kahit sa mga talks namin, when we are in the seminar, masaya kami. Ang daming nakakagising, di ba, Ma'am Joyce? So, si Ma'am Joyce din, maano din yan, may punchline din ang kanyang jokes. Naalala ko yung bago akong kilala ng asawa ko, si Larry, no? Tinanong ko rin siya, ano bang nagustuhan mo sa akin? Isa noon, yung sense of humor ko daw. Nice. Pero ngayon, pag asawa na, puro na sense, minsan nawawala na yung humor. Humor? Ay, nako. But you know, hopefully that all of us will be able to really laugh. Sabi nga nila, laughter is the best medicine. Correct. So ay, nasa Bible yan, di ba? So why not laugh about our mistakes, no? Correct. Laugh at the mistakes of your husband. Don't be too serious about it. Naging tensionado na tuloy mga bata ngayon, no? Kasi hindi na daw tayo tumatawa. But I hope naman we will be able to do that. A time to laugh, a time to cry, a time to be serious, but hopefully more time to smile, di ba? Right. Naku, lahat po yung mga emotions na yan, mga kaagapay, kahit yung tawa natin ay nasa Biblia po yan. Kaya maging balanse po tayo sa atin pong buhay natin ngayon, kahit na ang daming challenges, daming problema, but we still have to have the time to laugh, di ba? Kasi nga, yan daw ay medicine sa atin, nakaka-distress kapag tayo ay tumatawa. Tama. Ayan, Ma'am Joyce, here's another question. Sabi niya, we are so glad to be together and we say so, sabi niya ganun. Wala po akong problem, kundi gusto ko lang po i-share ang aking pamilya. Natutuwa po ako dahil ang aking asawa ay may mga anak,
ang aking asawa at mga anak ay mapagpasalamat. We recognize each other's strength. I feel that words of affirmation po ang pinakamainam na language of love sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa tulong niya, lahat po kami ay mananampalataya. Ang husband ko ay talagang nagli-lead ng family devotion. Natutuwa po ako bilang wife. I praise the Lord for him. Maganda naman, no? O hindi siya Mm. question, no? But a comment, no? And I hope that we can copy and we can learn from this texter, no? Na they are a family full of thanksgiving, no? It Mm. is really good to be able to give thanks to the Lord, no? Sa yung kanta nga natin, count your blessings, name them one by one, no? If you can count your blessings, definitely it will make you happier, because this is a research, no? A research that says if you're Mhm. able to write, 5 minutes of your Thanksgiving lang, you will be able to increase your happiness level by 10%, no? So Wow. malaking porsyento din yan. So continue to encourage one another, be grateful to each other, and hopefully, bilang magulang, if you use it very often, our children will also be able to pick it up. Mm-mm. Mhm. So yung gratefulness, Ma'am Joyce, is another command, di ba, sa Mhm. atin. Give Mm. thanks to the Lord. Ano ba yun? Sabi ni Apostle Paul? uh, give thanks to the Lord, o yung bring everything in prayer with Mhm. supplication and thanksgiving, let your requests be made known to God. Yan. Philippians Mm, 4, 6, and 7, di ba? right. Kahit po maraming challenges, mga kaibigan, palagi kong sinasabi yung mga problems, and yet we have to still be thankful kasi madalas ang tinitingnan na ng natin yung mga challenges. Pero what about the blessings, no? Mhm. Marami din naman, hindi naman lahat ay araw-araw ay problema. Mhm. Araw-araw may bagyo, di ba? Marami Mhm. ding panahon na nakakaranas na yung katahimikan sa ating buhay. At So yan saka, po. At saka Go ahead. sometimes kasi our blessings, no? Our blessings in Okay. disguise, no? 'Di ba merong isang kanta, yung blessings na natin may come through raindrops and your Oh. blessings may come through tears. So our Mhm. blessings may come in different forms. It doesn't mean to say that blessings only come in the form of happiness, joyfulness, no? So Mhm. the Lord is in charge, the Lord is sovereign. The Lord can Mhm. use even our hurts and our pains for our own good as well too. Mhm. So hopefully we will be able to be more grateful and thankful in whatever circumstances that we are in. Hindi Mhm. naman sinabi din ng Bible na you only give thanks when good things happen, but in everything give thanks, which means to Oh, say yeah. yung bad things, yung not so good things, you continue to give thanks because God is in charge of all things. Mm-mm. Ayan, here's another question. Galing po sa ating listener. Sabi niya, ang problem ko po sa aming relasyong mag-asawa, yun meron kaming kanya-kanyang mga secrets about Mhm. finances, sa aming feelings. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng husband ko. Minsan, bigla na lang siyang nagagalit. Pag tinatanong ko kung bakit, sabihin lang niya, wala daw akong pakialam. Sabi ko, ano pat mag-asawa tayo kung wala akong pakialam? Ang problem po talaga ay yung pagiging transparent namin sa isa't isa. Kaya ang nangyayari ay naggagantihan kami. Kung ayaw Mm. niyang sabihin ang totoo, hindi ko din sabihin ang totoo, ang aking nararamdaman. Ano Mm. po ang may advice niyo sa amin? Mm. Kung gusto nyo mag-continue sa gantihan ninyo, ay di i-continue ninyo, no? Oh Para my. your relationship will not get any better. Pero if you Mm. really want to make your relationship better, sana naman i-discontinue nyo na itong mga ganti-gantihan ninyo. Because the Mm. Bible is very clear na vengeance is not ours, it's the Yes. Lord's, no? At Mm. kung ikaw na yung gumanti, bakit pa kailangan gumanti si Lord, no? No need na. Kasi Mm. tapos na, ginawa mo na, inako mo na. So there's really Mm. nothing much to do na. Pero the point here
is that, no, why do you do those things to each other? Why Mm. maraming mga sikreto-sikreto? Dapat as husband and wife, we should have no secrets, no? Yung account ko, makikita mo. Yung account mo, dapat makikita ko rin. Why do we have secrets, no? Tungkol sa ibang mga bagay-bagay, no? I cannot fully comprehend unless siguro sobrang selosa ang asawa mo or maybe may tinatago ka talagang Mm. iba, no? Mm. So I do not know. But, I hope that you can try to be more open, to be more truthful din towards each other. Or Mm. baka naman inuunahan mo lang yung utak mo or thoughts mo na, ay magagalit itong misis ko, ay baka Mm. ganito. So kung inuunahan natin ang thoughts natin, mahirap din yun, no? So maybe pwede nyo pag-usapan, bakit ba tayo naging Mm. ganito? Bakit ba tayo nagiging secretive? What is the answer? Baka Mm. meron siyang mga fears na dapat kailangan i-address. So I hope Mm. lalabas yun sa pagkukwento ninyo ng Mm. masinsinan, ng hindi mag-aaway, na hindi magsisigawan, na hindi magre-result into hurting each other's Mm. feelings. Mhm. So, yun nga po, no? It's sad that couples, meron silang mga hidden issues na hindi nila napag-uusapan. So, I hope yung advice ni Ma'am Joyce ay napakinggan ng ating, napadala sa atin ng question. Ito pa, Ma'am Yes. Joyce, ang isang tanong, sabi niya, napaka-sensitive po ng wife ko. Mhm. Madalas kasi tinatanong ko siya, bakit laging kulang ang budget? Lahat ng sweldo ko, binibigay ko sa kanya. Pag tanungin ko, bigla na lang nagagalit at ang sabi sa akin, kulang nga daw. Ang sabi niya, kulang nga daw ang binibigay ko. Naintindihan ko po yung dahil sa pagtaas ng bilihin ngayon, ang gusto ko sana upuan naming pag-usapan paano namin ma-solve ang problems. Ano po Mhm. kaya ang reason kung bakit napaka-sensitive ng wife ko? Money matters, Ma'am Joyce, no? Money matters could really make one person sensitive. Siguro Okay. iniisip ko, bakit magiging sensitive si wifey? Siguro feeling niya, pag tinatanong ng husband, binigay ko na lahat sa iyo eh. Baka ang sasabihin ang iniisip ng wife is that, anong akala mo, ginagasto ko sa Right. maling bagay? Or anong akala mo dahil I'm very poor at budgeting? Anong akala Mm. mo? So that means to say, the wife is thinking of things negatively about herself na. Pero maybe it's an honest to goodness question lang ng husband, saan ba pumupunta ang pera natin? I would say, no, kasi ganito yun yung nangyari sa ano ko, sa client ko, sabi pa ng Mhm. husband, binigay ko na lahat no? So dapat ikaw na bahala mag-budget. Sabi naman ng Mhm. babae, sabi naman ng wife, kulang nga yung budget. Kung anong akala mo, mura pa Mhm. masyado ang mga pagkain sa palengke, hindi naman daw, no? Mhm. So, para sa akin, you find a solution. What is that solution? Kung talagang kulang ang pera, no? Then you find a solution to earn more money. No? Oh. Magkaroon ba kayo ng side hustle? Magbebenta-benta ba kayo ng Avon dyan? O ano ba dyan na pwedeng ibebenta, no? Mm. That's a side hustle. Pero kung ayaw mo naman ng side hustle, then kailangan mo pagkasyahin ang budget nyo. Which means to say, hindi na pwede araw-araw, lechon kawali, lechon, no? Oh. So, kailangan budgetin na. Mhm. Mas marami ng gulay, baka mas marami na Mhm. rin isda, pero mahal pa rin ang isda Mahal ngayon, pa sa rin totoo ate. lang, no? Minsan, mas Oo. mahal pa nga yung kaysa sa ibang mga bagay-bagay din, no? Mm. Pero, that means to say, maybe itong araw gulay-gulay, tomorrow baboy, sa sunod na araw gulay-gulay, sa sunod na araw manok. So kung baga Mm. pa, i-alternate nyo. Find a way, find a solution. No? The solution is not complaining, kulang, kulang, kulang. I'm pretty Mm. sure, siguro mapofrustrated din kasi ang lalaki, no? Pag naririnig, kulang, kulang, kulang. Yes, Siguro yes. masasaktan din siguro sila na kulang And pala ang inaabot nila. So I hope that mm. we all spend within our budget, no? Mhm. Mm. Kasi hindi yan sa kulang, maliit or malaki. It all depends on the budget na binibigay sa iyo. Mhm. Yeah. Hirap nga, Ma'am Joyce, di ba? Lalo na ngayon, sobrang mahal ng bilihin. Napansin mo, ang gasolina, tumataas. Mhm. Tubig, tumataas. Tama. Grabe, di Mhm. ba? Ang kuryente, Mhm. tumataas. Talaga pong
ay nako, talaga ang hirap ng buhay natin ngayon. Pero kung nalagpasan natin sa every Pandemic. year naman, Mm. di ba, Ma'am Joyce, no? Nung pandemic, wala tayong ganung kita, pero nalagpasan natin kaagapay. So, tama po yun na mag-budget tayong maayos. Kung walang iba-budget, talagang, anong tawag nila doon? Side Higpit. hustle. Hindi, yung Higpit ng higpit sinturon. hihigpit Paghigpit na ng ng sinturon, sinturon. oo. Kung simpleng pagkain lang. Ako, Ma'am Joyce, dahil nga sobrang mahal ng bilihin ngayon, nagre-recycle ako ng pagkain, ng ulam. Kagaya ng, Minsan, halimbawa, isang lutuan ng paksiw, luto ng ah, paksiw. Ano yan? Para yan sa ilang meals. ah, O, di akala ko ba? i-recycle. Paano kaya i-recycle, no? Saan lalabas at saan gagamitin uli? Alright. Mali pala yung word na Hindi recycle. mali. So, binabudget, nirarasyon mo. Oo, Oo, oo. nirarasyon mo. Oo, ang laking katipiran kasi nga dalawa lang naman kami ni Grace, 'di ba? O baka Oo. yung mga kaagapay natin, si Grace po ay kasama ko dito sa bahay. At simple lang yung gusto ko naman. Pakbet, pwede na ako diyan. Isang ulam lang pwede na ako, Ma'am Joyce. Kaso lang, nung buhay pang asawa ko, syempre hindi naman pwede yung isang ulam lang, di ba? At syempre yung asawa ko, mahilig siya dati sa mga sinigang, mga karne, ganyan-ganyan. Ngayon ay tipid talaga. Anyway, so talagang ganun, di ba? Oo. Kaibigan, sobrang problema sa kaperahan. Higpit talaga, pero alam nyo, kaya nyo rin malagpasan yan. Mm. Basta, di ba, Ma'am Joyce, meron din namang ng Panginoon sa atin, promises, no? Sa cast all your cares on Him, for He cares for you. Tapos, He will provide our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Pero ang kondisyon doon, mga kapatid, ay dapat maging tapat din tayo sa Panginoon, di ba? Hindi Mm-mm. tayo pagkukulangin ng Lord na kayo ay isang anak ng Panginoon, tapos masasabing Christian na anak ng Panginoon, wala kayong makain. Parang hindi tugma sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Tama Mhm. yun, no? And I hope naman that we would also be hardworking as well Mhm. too, Mm-mm. no? Marami tayong oras sa social media, pero wala naman tayong oras para magtrabaho din. Right. I don't know, maybe there are some, what do you call that, online jobs na pwede niyong pasukan or baka marunong kayo mag-bake dyan or gumagawa Mm. ng mga pagkain na pwede ibebenta, no? Mhm. Whatever that can give you and earn money, why not? No? Why not? Mhm. Marami naman dyan iba. In fact, no, kung sino man yung gusto, I'm sure OMF is more than willing na bumili kayo ng libro dyan sa OMF tapos ibenta Mhm. nyo on your end, no? Mhm. Then yung Mm-mm. tubo dyan, edi sa inyo na yan, no? Instead na Mhm. pupunta pang mga tao sa OMF, edi kayo na yung magdala ng mga libro sa lugar-lugar para to sell the books as well too. So Mhm. marami naman. Like for example, I gave my talk, no? I only brought 10 pieces. So at least 10 pieces na benta, right? O if I have brought 20 siguro, 20 siguro din ang mabebenta. Pero Mhm. my point is that all of us have to do our own part din. If you feel na kulang ang pera talaga, then try to do some form of side hustle business. Mhm. Side hustle ang tawag Mm. doon. Okay, side Mm-mm. hustle. I like that, Mm-mm. no? Mm-mm. Bagong term sa akin yun. Nabanggit mo, Oh. nabanggit mo, Ma'am Joyce, yung book selling, di ba? Oo, Halimbawa, oo. Ma'am Joyce, nag-speak ako, I mean, that was, I think, March. Mm-mm. Nag-speak ako sa Couples Retreat, no? Sa Mm-mm. CCF, sa Santo Tomas, Batangas. Nagdala ako ng 30 pieces na libro, no? Tapos ay, akala ko hindi mabenta kasi I'm sorry do, hindi ko kakilala kasi mga couples doon. Mm-mm. Na-surprise ako, Ma'am Joyce, na ubos yung 30 pieces na Amen. dala ko. So Mm-mm. yun Mm-mm. po, nakakatulong naman din sa akin yon dahil Yeah. binigyan naman tayo ng discount ng church renting ministry, di Mm-mm. ba, As Ma'am the Joyce? And at the author. same time, Mm-mm. oh, at the same time,
mayroon din silang profit. Ibig sabihin, may natutunan din sila doon sa sinusulat natin, di ba? Tama, oo. Yan, si Ma'am Joyce din. We believe in Mm. what we wrote. Sayang naman magsulat-sulat pagkatapos hindi pala mabebenta ang mga books, right? Correct, correct. Oo. Oo. So definitely we would be our best promoters, right? Ikaw, mas Hmm. ano ka pa, mas malaki pa yung faith mo, no? Ako mas maliit yung faith ko. I only brought 10 to Cagayan as well too, right? Oh, ay. Oo, kasi mabigat na eh. Oh Wala my hindi ako goodness. nagbili ng ano tawag nito, excess baggage allowance, Oh, no? Syempre nagtitipid din ako, mahal din oh, ang luggage allowance. oh nga. Ilang araw lang, so hand carry lang yon. Uh-huh, So, uh-huh. but the Lord is good. The Lord is our shepherd. Right, He will right. definitely see our needs and provide our Mm-hmm, needs, no? So I hope that we stay faithful in the Lord, mm-hmm, continue to mm-hmm. commit our ways unto Him as well too. Mm-mm. Ayan. Okay, another question, Ma'am Joyce. Sabi ng nagtanong sa atin, 40 years na po kaming married. Pero bakit po parang hindi pa rin nagmamature ang aming marriage? Mm. Madaming issues na hindi namin napag-usapan tulad ng husband ko ay walang pakialam sa aming negosyo. Ako na lahat ang nag-aasikaso. Hindi ko siya maasahan sa paghawak sa aming business. Tiyak kung bitawan ko ito ay ipaubaya sa kanya, tiyak malulugi talaga. Pwede ko kayang ipaubaya sa kanya ang business, although nag-struggle ako kung makayanan niya ito. Mm, Yan ang mm. tanong sa atin. Oh well, concerning the business, no? Meron ka ng intuition na hindi gagana or malulugi sa kamay niya. Eh kung malulugi lang, bakit natin ibibigay sa kanya, no? So definitely Mhm. not. Pero ang hindi ko lang alam, bakit malulugi? Saan ba niya ginagamit, no? That's Oo. one, no? Another thing is, bakit kaya siya hindi maaasahan? Bakit kaya siya hindi marunong mag-aasikaso? Bakit kaya, no? Mhm. Could it be na wala siyang self-confidence, na hindi Hmm. siya marunong? Or could it be na ganun yung outlook in life niya, gastador, walang accountability? Could it be na hindi siya na-trained in that way, no? Hindi siya na-trained to be a businessman. So those are all possible things. Naalala mo na mention ko before na I have this newly married couple, no? And the Hmm. wife is a businesswoman, the man is an empleyado. And then gusto Hmm. ng wife niya na magkaroon sila ng business, no? Kagaya ng papa mama nila. And so bumili sila ng franchise, no? Kaya lang Hmm. the husband doesn't like the job. The husband hates it. He doesn't want to Oh. run the business. Sabi niya, pressure masyado. Ang problema, umaga hanggang gabi, hindi daw kagaya ng empleyado. Ang problema mo nasa office lang. Pag umuwi ka ng bahay, nakalimutan mo na yung problema mo sa office, bukas mo na yun iaasikaso. No? Pero pag sarili mong negosyo, paski Mhm. natulog ka pa, tatawagan ka ng mga tauhan mo, gigising ka daw talaga. So ayaw talaga niya. Mhm. So kumbaga Mhm. pa, nasa stress siya dahil hindi naman siya trained into that way. Right. Hindi Oo. niya cup of tea ang mag-handle ng Mm-mm. isang business. So we have to also see yung abilidad ng isang tao din. Hindi naman lahat kagaya mo, very Right. business-minded. Hindi Mm-mm. naman lahat kagaya mo, madiskarte. Hindi naman lahat kagaya mo, Mhm. magagawaan ng paraan, no? Kaya ang mga stress level na mataas. Meron din ibang tao na hindi kaya. So I hope Mhm. that you'll be able to see kung ano yung forte niya, doon na lang tayo, no? Kung Mhm. hindi Mhm. talaga niya forte magnegosyo dahil mawawala yung pera, ay di mag-empleyado lang siya, pwede na, Mm, no? So mm, mm. mag-adjust na lang tayo, which Mhm. is the more Mm. importante. Mm-mm. Parang ato Ma'am Joyce, accepting kung ano yung limitasyon ng husband, 'di Mm-mm. ba? Kasi Mm-mm. kung pilitin ay gagawin niya nga 'yon, pero mayroong mga pag-aatubili, oh, Mm-mm. pwede niyang Mm-mm. gawin pero hindi niya ayusin kasi parang napilitan lang. So Yes, yes. Mrs. I think Mm-mm. you have the gift of handling the business. Go ahead, 'di ba? Ma'am Joyce. Kaya Mm-mm. lang nga parang mga hindi niya natatanggap na yung husband niya ay hindi siya tinutulungan sa kanilang negosyo. Mm-mm. Mm-mm. Okay, Ma'am Joyce, ang sabi ng ating tagapakinig, pareho kami mag-asawa, hindi forgiving.
hindi mapagpatawad. Kaya Mm-mm. pag nag-away kami, madalas umaabot ng 2 to 3 weeks na walang kibuan. Mm-mm. Alam ko dapat magpatawad. Ano po ang Mm-mm. advice nyo para maging ugali ko ang pagpapatawad sa mister ko? Ayan, Ma'am Joyce. Okay. All right. So magandang question yan, no? Paano Hmm. magpapatawad? Alam nyo ba na we studied forgiveness for 1 semester? Oh, Forgiveness really? lang yan, ha? Oo. The whole Uh-huh. the whole semester is about forgiveness, no? Uh, Uh-huh. Forgiveness kasi is a choice, no? It's a choice that you have to make. Papatawarin ko ba Uh-huh. siya o hindi? So it's a choice. It's a decision that you have to make, no? So kumbaga pa, Uh-huh. that is the first step, no? First step, papatawarin ko ba siya o hindi? Yung Yes. process, yung ah, nagagalit ka pa, mawawala ba yan? Process yun. It's going to take time, no? So as long as you make a decision, then you make baby steps to make it Uh-huh. work. No? So that's the secret of it. So I hope naman kung hindi kayo pareho forgiving, sana upuan ninyo at tatanungin niyo, saan ba nanggagaling yan? Bakit pa tayo hindi Uh-huh. forgiving? Ang Panginoon Diyos naman natin ay forgiving. Gusto naman natin na maka-receive ng forgiveness ng tao. Pero Uh-huh. bakit tayo hindi makaka-forgive, no? Always remember, pag ikaw ay hindi nag-forgive ng tao, ay ikaw ay parang nasa prison house pa rin, no? Kumbaga, Uh-huh. ikaw pa rin yung naprepreso. Sabi nga ni sino yan? Nelson Mandela, 'di ba? Sabi ni Nelson Uh-huh. Mandela, he was in prison for 27 years dahil sa Oh. politics, no? Tinanong siya nung nalabas na siya sa prison house, have you forgiven the people that put you into jail? Sabi niya, pag hindi ko sila pinatawad, di para pa rin ako nasa preso. Uh-huh. No? So I hope that we'll take the word of the Bible. Now we need to forgive one another. Uh-huh. We need to take the experiences of people na pag hindi tayo nag-forgive ng tao, tayo lang din napepreso. Of course, when Right. it comes to husband and wife, no, sometimes it's hard to forgive, no? For example, Uh-huh. paulit-ulit na lang may babae, no? Uh-huh. Napupuyat na talaga ako, okay? So ibang klase naman 'yon. It's the same. It starts with a decision and everything. But this one has the component of building trust uli. No? Mm. Building trust. I'm writing a book called Be Forgiving. God willing, Wow. lalabas siya this coming, ano tawag nito, September for Uh-huh. book fair, no? And the when we talk about forgiveness, it's foregoing our rights. It's giving up our right to be Uh-huh. angry, no? Kasi meron Uh-huh. na nakasala sila, we have the right to hit them, we have the right to do this and do that, we have the right not Uh-huh. to cook for them. Pero the Uh-huh. point there is that we wanted to forgo that right that we have. Naubusan lang ako Uh-huh. ng baterya ng computer. Okay. So, we forgo. Kumbaga pa, Okay. you relinquish the right and Uh-huh. surrender it to God. Mm-mm. Yan. Yun. So, lagi kong sinasabi, Ma'am Joyce, diba? Forgiveness is the gift that you give to yourself and the gift that you give to your spouse or to the offender. Siyempre, ang hirap naman talaga ibalik yung trust, no? Lalo na banggit ni Ma'am Joyce kanina, kapag may stress issue, talagang ang hirap po talagang ibalik yung pagpapatawad. Pero alam nyo, mga kaagapay, mga kababaihan, kung kayo po ay offended dahil sa may mistress ang husband, huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Madalas kasi Ma'am Joyce, ano bang kasalanan ko? Bakit nagkaganon ang husband ko? Ano ba yung nakita niya sa babae na wala ako? Alam mo, 'di ba, Ma'am Joyce? So, Mm-mm. madalas ganun ang mga tinatanong ng kababaihan. Pero again, Yes. ang forgiveness po ay napakahalaga. Sabi nga Mm-mm. ni Bruce Wilkinson, 'di ba, Ma'am Joyce, kapag hindi tayo marunong magpatawad, ah, yun ang kinamumuhian ng Diyos. Mm. Kasi nga tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa ating kasalanan. He died for us so that he forgave our sins. Kaya yun po ay dapat ay matuto tayo magpatawad sa mga taong naka-offense sa atin. Mm. At saka, Ma'am Joyce,
Okay, go ahead. At saka sana ano natin, ma-realize natin the golden rule is do unto others what you want others to do unto you, no? We wanted to be forgiven. So I hope that we will also extend our forgiveness. Kung kayo, hindi kayo makakapag-forgive sa tao, no? You try to go and take the test of the forgiveness test. Ano yan siya, karugtong siya ng 5 love languages test. If you take the 5 love languages test, there's also a test on forgiveness. Interesting yung test, no? Kasi sabi niya, ang mga tao, iba't iba ding klase na forgiveness. Para sa akin, ako lang, I'm speaking for myself, no? Even if you don't say sorry, I will extend my forgiveness to you. Oh. Okay? Meron naman ibang tao, kailangan ko marinig yung sorry mo bago kita mapatawad. Okay? Meron naman ibang tao, hindi ka mag-sorry, hindi ka magsasabi ng sorry, okay lang. Basta dapat meron kang gagawin. So in other words, iba-iba din yung klase ng accepting forgiveness and giving. So I hope that we would also be flexible. I hope that we will also understand ourselves. No? Kasi hindi naman lahat na tao magbibigay ng I'm sorry. 'Di ba? Yes. You just have to surrender it to the Lord, saying na, well, I have forgiven them. Kung hindi nila makita na may kasalanan sila, ay hindi ko na rin yung kasalanan. 'Di ba? Okay, last question bago tayo mag-break. Ma'am Joyce, sabi ng ating listener, no, wala po kaming problem as a couple when it comes to teamwork. Marahil dahil pareho kaming mahilig makinig sa Heartline. Oh, sabi niya. Good for Ibig you. sabihin, good for you. Ibig sabihin, pareho po kaming gusto naming maging maayos ang aming marriage. Dati po, pag nagpapa-counsel kami kay Kuya Clem, naku matagal na, no? Marami kaming natututunan sa kanya. We applied what he advised us. Kaya nagpapasalamat kami na nakaka-attend kami sa mga marriage seminars niya noon. Dati, sabi niya, Ma'am Joyce, no? Kakatuwa naman. That is so true, no? There's always room for learning, no? And even if you read books, no, how to be successful, how to become rich, how to be what, no, yung mga how to, you know, a very common ingredient is self-improvement. No? So in other words, if you want to improve yourself, you need to learn, you need to study, you need to attend seminars like this para you will be able to improve. Dahil hindi naman tayo lahat eksperto when it comes to marriage. Hindi naman tayo lahat eksperto pagdating sa pera. So we need to learn as well, no? Even for Ate Merlin and I, no? Bago kami magiging broadcaster, may exam ito para magiging kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Yes. May exam po kami, no? Nag-aral din po kami. Right. So, everybody has to learn something, right? Everybody has to read something, no? If you get a chance to go to the house of Ate Merlin, makikita mo, ang dami nilang libro, no? to cross-reference, to consult the books, to read, no? Ngayon may internet na. So Google pa rin ng Google, no? No stopping when it comes to learning. And that is the same thing sa learning about ways, learning about people, kailangan din natin ng seminars, no? So I hope yung church ninyo, if you want some seminars, you can contact Ate Merlin, sila Kuya Kenny G, and some other people from Back to the Bible. We can provide you seminars as well too. Yes, ayan, Ma'am Joyce, nakakatuwa, no? Na yung ating listener ay talagang marami silang natutunan, silang mag-asawa. Partner talaga sila that they really intentionally joined para mag-decide na para maging strong ang kanilang marriage by joining a seminar. Kaya kami po ay open sa invitation ninyo na mag-speak sa inyong couple seminar, si Ma'am Joyce, si Ate Merlin, at marami pa siyempre mga counselors. Hello kay Greta Ronyo, Emerita Faustino, Maximina Samson, Edith Paglinawan, Nora Cancela, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Berlin Donna Senior, at saka Ellen Castillo. Salamat kay Joy Benitez for listening. Cynthia Chavez Valencia, thank you so much. Corazon Panlican Paragas, magandang gabi at maraming salamat sa inyong pakikinig.
Mag-station break muna tayo. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce. Again, dito po sa ating program Heartline, kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Stay tuned! Nilikha ba tayo ng Diyos na hindi kayang sundin ang kanyang kautusan? Hindi. Ngunit dahil sa pagsuway ng ating mga unang magulang, sina Adan at Eva, lahat ng nilikha ay nahulog sa kasalanan. Lahat tayong mga tao ay ipinanganak ng makasalanan. Tayo ay likas ng mga makasalanan sa simula pa man ng ating buhay. Hindi na natin kayang pang sundin ang utos ng Diyos. Kung hindi naman pala kayang sumunod ng tao sa utos ng Diyos, ano ang dahilan kung bakit mayroon pang ganito? Para malaman natin ang perpektong kabanalan at kalooban ng Diyos. Para ma-realize natin na tayo ay likas na makasalanan at patuloy na sumusuway sa Diyos. Dito natin lubos na malalamang kailangan natin ng tagapagligtas, si Hesukristo. Ang mga utos ng Diyos ang nagsisilbing matibay na gabay kung paano tayo mamuhay ng karapat-dapat sa paningin ng ating tagapagligtas. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo Sa FEBC.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po ang inyong mga kaibigan, kaagapay dito po sa Thursday edition ng Heartline. So, alam niyo po mga kaagapay, every night po mayroon tayong Heartline program from Monday through Friday. Thursday naman po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines. Kasama din si Kenny G, si Benny G, at ibang mga pastors na trained counselors na graduate sa iba't ibang schools, ano? At kami po naman ni Ma'am Joyce ay Thursday din po kami. Alternate kami ni Kenny G. So, nagpapasalamat kami sa maraming tagapakinig natin na patuloy na sumusubaybay sa ating program. Ma'am Joyce, here's the question, ano? Kasalanan po ba patuloy na mahalin ang dating boyfriend na may asawa na ngayon? Patuloy na nagtitext pa rin, nagme-message po sa akin. Nagkikita pa rin po kami in person. Ma'am Joyce. Anong question ba yan? Anong gusto mo sagutin namin? Yes. Ay, hindi kasalanan. Ay, naku po. May sasabihin ka, Ate Merls? Hindi, kasalanan ba yun? Kasalanan ba kung nagkikita pa kayo sa ex-boyfriend ninyo? Oo. Okay.
Actually, hindi naman talaga kasalanan magkikita kayo ng Okay. ex-boyfriend mo, 'di ba? Oo. Pero the mere fact na tinatanong mo sa amin, baka naman siguro may butterflies pa kayo. Yun naman ang Oo. tinatakutan ko, 'di ba? Kasi pag Okay. meron kayong mga past experiences, magkikita kayo sa reunion, baka mag-spark ang pagmamahalan ninyo. That's one. Number two, kung okay lang ba ang asawa mo, di mas okay sa amin, 'di ba? Kung wala Hmm. palang problema ang asawa mo na mag-meet ka ng ex-boyfriend mo, bakit gagawin namin ng problema yan? Di hindi Mm. rin, di ba? So, depende Mm. din sa inyong dalawa na mag-asawa kung open up Mhm. kayo dyan o hindi, no? Mhm. Pangatlo is that, no, marami naman mga iba pang kaibigan. Bakit kailangan sa ex pa, no? So, I would Mhm. say that you set your boundaries clear as well. Kasi yun na nga, baka you can trust yourself, but you cannot trust the enemy. The enemy Yes, might yes. tempt you, no? Lalo na hindi kayo nagkatuluyan, no? So hindi niyo alam yung mga away-away ng isa't isa at saka you would always think, what if kaya siya yung napangasawa ko? Mm. Would I have a better life, no? So with that alone, your mind may wander, no? And Mhm. old feelings may resurface. So para sa akin, it's a danger. No, I'd rather meet up and have friends with other people na lang rather than sa ex ko. Yun lang naman ay ang Mhm. personal opinion ko. Marami naman Mhm. din mga ex nila na good friends sila, no? Kung wala namang problema sa misis mo, sa mister mo, well and good. Para sa akin lang. Mhm. Ikaw, Ate So, Mar. Ma'am Joyce, yan, kunyari, kung ako yung, kung ako yung nagtanong, kunyari, anong gagawin ko para hindi na siya mag-message sa akin o hindi na kami Ah, magkikita? Anong gagawin ko? Anong aba, i-advise nyo sa akin? simply say no. Simply don't reply. Pag ang isang Uh-huh. tao text ng text sa'yo at hindi ka nag-reply, hindi ka nag-reply, at hindi ka nag-reply, isang araw makuha na nila yung message mo na you don't like to communicate. Right? Kung Uh-huh. invite you ng invite, say ka ng no. Yes, Makukuha na rin yes. nila ang message na ayaw mo. Oh, yes. Right? Oo. If you want to be upfront, you can just tell them, I think it is better for us not to stay this close. Hmm. Diba? Kasi madami ako, Ma'am Joyce. I'm sure marami din lumalapit sa iyo, mga Mhm. counselors na dahil dito sa mga text na ito, ay messages. Kasi ang daming ways, ang daming paraan. Mayroong iba't ibang apps na may Mhm. Hangouts, may WhatsApp, mayroong Viber, mayroong Messenger, kung Ay, saan. meron pang Snapchat, which means to May say, Snapchat. pag nagte-text ka, nawawala yun, no? Pang talagang Ah, sikreto lang. So, oh my so goodness. it's hard to monitor all those things, Mm-mm, but mm-mm. that you need to have your own personal determination. Mhm, mhm. At kung ako yun, Ma'am Joyce, i-delete ko na lang talaga ang number. Tama. 'Di ba? That's the best Mm-mm. thing that I can do Mm-mm. para to stop him in communicating me, 'di ba? Minsan kasi, Ma'am Joyce, lalo na kung itong girl na tinitext sa kanya, kung hanggang ngayon hindi nagkaroon ng closure, 'di ba? Sa kanila para bang maliban na kung betrayed siya, alam mo yon, Correct. she would really stop, she would change yung feeling niya doon sa lalaki. Kung na-betray siya, ay minsan napapalitan yun ng galit. Pero siguro Correct. sa kanila walang closure, or the guy, side story lang natin, parang pag may problema dito sa ex-girlfriend nagsasabi ng problem. Yan na, actually, yun ang mahirap, no? Mm. If you are a guy, no, pag mayroon kang problema, huwag kang umanap ng opposite sex na pagsabihan mo ng problema mo. It's a Mm. no-no thing, no, for Mhm. counseling. Unless you say that you're a professional counselor like us, no, Mm. then it doesn't Mm. really matter. We set our boundaries clear, no? Pero the danger is there. So I hope naman Mm. na huwag. Kasi imagine kung ako ang babae, marami akong problema sa asawa ko. Tapos ikaw yung pastor. Tapos sa iyo ko ikukwento. Tapos nakikinig ka talaga. Mahuhulog Mm. yung loob ko sa iyo. Kasi tingnan mo, ito Yes. yung ideal man ko. Mhm. Nakikinig talaga. Mhm. Ito yung ideal man ko sana na Mm. dapat mapangasawa ko. Mm. Na Mm. nagbibigay ng tamang payo. Nagbibigay ng oras sa akin. Mai-in love yung babae sa Oo. iyo. And vice versa. So choose. If you have problems,
you want to process your problems, you come for counseling or you tell Mhm. a confidant na of the same sex. Mm, Mhm. mm. Mhm. So Yeah. yan po, kaagapay, I hope dun sa nagtanong sa atin ay nakatulong po sa iyo yun. Sa akin, ang dali lang, i-delete mo, 'di ba? Kaya Ah, lang, baka naman hindi niya kayang mag-delete, mawala talaga. Anyway, the fact that she asked, 'di ba? The fact that she oo. asked, it means it's bothering her. Tama. Tama. Okay. Mhm. Question. Good evening. 11 years na po kaming separated but never indulged into any relationships after deciding to be separated with my husband. Christian ako and my husband is not. Few months after my separation, I read from Malakay that the Lord hates divorce. Mhm. Natakot po ako, umakyat ako sa prayer mountain and Mhm. ask for His forgiveness and pursue my husband for reconciliation. But Mhm. he refused many times po. Dati po may kinakasama siya na may anak, ngayon po iniwan na siya ng babae. Baog po ang asawa ko. Di niya Mhm. po alam na alam ko. May Mhm. history po asawa ko na ng drugs at Mhm. alcohol. Never nag-provide. Womanizer po. Okay lang po ba akong magpaanal na? Oo, para sa akin, oo naman. Bakit naman hindi? 11 years na rin kayo Oo, separated. No, oo, you're not, oo, kumbaga pa, you're not together naman that long number of oo, years, oo, no? Para sa oo, akin, oo naman. Kasi the 11 years that you're separated, parang pareho na rin yan, no? So, oo, tapos sinasabi mo pa itong mga criteria ng husband mo na drug na, ano pa oo. yun? Alcoholic, Alcoholic, drug womanizer, addict, oo, drug addict. womanizer. Oo. Ano ba nangyari sa'yo? Eh, bakit mo ba pinili yun? Diba? Oo. Napaka-bad criteria naman yun, no? Tapos sabi pa, baog pa, Ma'am Joyce, di Baog. ba? But of course, we love them as who they are. Pero Yeah, kung yeah. napakadami na palang negatibo, napakadami na palang red flags, my darling, ano ba nangyari sa'yo? Eh, bakit naman yan ang pinili mo? Pero maganda naman yung heart mo, no? Na sinabi mo Mm. after na nabasa mo yung sa Malakay, Yeah. pinursu mo talaga siya. Eh, talaga siya na yung ayaw eh. Oo, Kumbaga pa, oo. ang Diyos na ang nag-intervene na hindi nasasakit yung ulo mo. Eh, Yes. tapos hindi mo pa i-grab o di i-grab mo na ngayon, no? Mm, So, mhm, para sa akin personally, it would just be mhm, okay na because 11 years, no? Pero mm, kung wala ka naman palang balak mag-asawa pa, wala ka naman mm, balak mag-anak pa kasi 11 years na, no? So, hindi ko na rin alam ang situation mo. Eh, bakit pa? Para ano pa mm, yung papers? mm. Hindi ko lang din Oo nga. alam. 'Di ba? Correct. Oo. Mm. So, So, those are just thoughts. Oo. yeah, yeah, yeah. Kasi Mhm. Ma'am Joyce, di ba parang, di ba, maraming negative doon sa sa husband. Oo. Una, hindi Christian. Oo nga. Di ba? Mm-mm. Drug addict, womanizer, alcoholic, baog. Kaya yung question mo, bakit na gustuhan niya, di ba? So, Oh. anyways, kasi nagigilty itong wife kasi nga nabasa niya sa Malakay na God hates divorce. Kaya God parang also hates people who are not equally yoked with ano with the same faith. unbelievers, oo, oo. Oo, eh bakit Mm. hindi niya nabasa yun kaya din, no? Hindi kami Tama, nagagalit sa tama. iyo, ha? Pero it's just an aftersight, no? If you really love the Right. Lord, bakit kaya Uh-uh. hindi mo napangasawa yung Kristiyano need na gusto ng Panginoon Diyos? Right, right. Okay? Mhm. Hayaan mo, tapos na yun. Wala na tayong magawa. Pero Oo nga ngayon, eh. oo, 11 years na, no? 11 years na eh, tapos na yon, no? So, if you Mm. want to stay faithful in the marriage, why not still? No, if one day he will have a change of heart, come back again, possible naman Mhm. din. Oo. Pero kung Mm-mm-mm. ako, 11 years na. So, hindi ka naman Oo nga. mag-asawa na. O, huwag ka lang Hayaan mo mag-asawa na. ulit, di ba? Oo, hayaan mo na lang din. Oo. Oo, oo, oo. Yun. Ayan. So, question. Good evening po. May asawa na po ang second child ko. Tama po ba na ilid ko pa rin sa spirituality? Gusto ko pong maging matibay at matatag ang aming pananampalataya. Di po ba nanghihimasok na ako? Salamat po sa mga advices niyo. More power po sa ministry ng Heartline. Okay. Well,
It depends kung anong klase, no? Number one, Mhm. tama naman yun if you want to continue guide your children in the spiritual Mm. side of it, no? Kumbaga para kang spiritual mentor, spiritual Mm. mother. Why not, no? Pero kung ayaw ng daughter-in-law mo, no, nagkaroon kayo ng hidwaan or misunderstanding, then I would Mm. say konting atras-atras muna, no? But Mhm. try to give them a chance to parent their children the way they Mm. can, Mhm. and try Mm. to let them grow din uh, by themselves, no? Kasi feeling ko naman if they want to get married, they should be not just physically, emotionally, and financially ready, but they should also Mhm. be spiritually ready, because Mm. sila din ang magli-lead sa spiritual life ng kanilang mga anak, no? At saka kanyang Mm. misis. So on one hand, you need to give them freedom. On the other hand, I would say if you have always been a spiritual mother, it's not bad to stand by there to be their spiritual mother. Pero siguro, yung time mo to really ask them, question them, force them to go to church and all those, wag naman sana ganun ka-aggressive, no? But you give Mm. them chance to also grow on their own. Mhm. Okay. Another question. Ano po dapat kong gawin sa asawa ko na laging nagsiselos po? 55 years old na po siya at 38 po ako. Nasasagot ko siya at humahantong sa away. Lagi po ganun ang ginagawa, especially during bedtime po. Nasabi ko po sa kanya na sana mamatay na lang siya. Oh my. Mhm. Sinabihan po ako minsan na puputulin daw po ang ulo ko if pagtataksilan po ako. Natatakot Mm. po ako. So wife itong nag-message, Ma'am Joyce. 38 siya, 55 yung husband. Mm. So the husband ay seloso. Oo. I can understand bakit naging seloso yung husband niya kasi malayo Oo. yung agwat, no? I have a Oo. similar case like this, no? Ang lalaki napakaselosa. Mm. Seloso, no? Na ang wife, Seloso. pero ang wife bata pa kasi, no? So ang agreement nila na bawal lumabas ng kural ang babae. So kumbaga bawal pumunta sa kanto, mamili ng toyo, bawal lumabas ng Mhm. bahay, ganito. Yun ang kasunduan nila. Pero the wife is feeling nga sakal, no? Restricted na masyado, no? So, Mhm. it's about their love band, no? Kumbaga pa hindi siya secure sa pagmamahal ng babae, no? Dahil mas Mhm. bata nga siya. Pero I Mhm. hope naman if you're able to give assurances, I hope that if you're able to show more maybe affection, no? Then Mhm. mas mababawasan yung pagkapraning niya na magkaroon Mhm. ka ng ibang lalaki. So ang Mhm. ginagawa kasi niya is what we call threat, no? Pag ginawa mo ito, Mhm. puputulin ko yung ulo Mhm. mo. Pag ginawa mo ito, Right. ganito, ganito. Threat is never a good Mhm. foundation for a relationship. Ayaw mo naman na hindi mo ginawa dahil natatakot ka lang. Sana hindi mo Mhm. gagawin ito dahil mahal mo siya, right? Pwede mo naman siya sabihan na hindi ko gagawin yan na mga liwa dahil mahal kita. No? Mhm. If Mhm. not because of anything else. It's so sad nagkaroon na tuloy ng maraming mga fights and arguments over this, no? So baka Mhm. siguro mag-date muna kayong dalawa, baka siguro kayong dalawa mag-honeymoon uli, no? Mhm. Mag-staycation, no? One of my clients nga, no? Ang remedy nila to repair their relationship is to have staycation, no? O Staycation. Oo. staycation, no? To do the things that they want to do, to have very good privacy, to enjoy the Mhm. different atmosphere, no? And Mhm. so staycation was able to help them as well too. So I hope Mhm. kung sabi mo na seloso yung asawa mo, try to find out bakit siya naging seloso. May nangyari ba before na to give Mhm. him reasons to selos, or maybe kulang siya sa assurances mo, no? That you need to give him. Tapos ipag-discuss nyo bakit saan nanggagaling yung insecurities mo. Mhm. Dahil ba yan sa lumalaki ka, naa-abandon na ka, na-reject ka by your parents or by your ex-girlfriend. Meron kasi gano'n, no? Meron akong isang client din Mhm. Mhm. na ano siya, na ano siya, they got married, and then 3 months later, nahuli ng lalaki yung babae na nagkaroon ng relasyon sa best man Mhm. niya. Oh my.
Oh, 'di ba napakasakit? At saka bakit pa sila Yes, yes. nag-asawa? 3 months lang tapos yung best man mo pala ang culprit, Oo, no? oo. So the guy, whoever maski na sino yung next girlfriend niya, sobra siyang seloso dahil natatakot nga siyang mawawala kagaya nung first one. Oo. So kailangan i-build up ang trust, tanggalin yung Mm. trauma niya and all those things. Oo. Pero remember na nagpakasal kayo dahil Mm. nagmahalan kayo. So I hope that you can give each other the benefit of the doubt. Kung hindi pa naman ginawa, there's no evidence na magkaroon ng affair, huwag niyo muna i-entertain. Yes, yes, Oh, 'di oo. ba? Ate Merlin, I would like to invite all our viewers, no, if you are watching us on YouTube, hopefully you can like our page and also share our page. A lot of other countries natutulog na sila, no, hindi na nila marinig Mhm. ang heartline Mm. natin, but hopefully by the next day they will be able to hear us or during their free time. Mhm. Yeah, yan po ay reminder para sa ating mga kaagapay na nasa YouTube po ang ating program. Kung hindi nyo nasusubaybayan dahil yan nga, dahil sa ibang oras sa inyong lugar o kaya ay na sobrang pagod na dahil late in the evening na, 9:30 to 11, usually nakakatulog na ang maraming galing sa trabaho, and Mm-mm. yet you can still watch us sa ating YouTube channel. Okay, good evening. Tanong ko lang po kung paano po ba i-approach ang mga batang kumakalabit at nanglilimos. Tama po bang bigyan ng barya? Begging sa Ah, street, Ma'am Joyce. okay. Ngayon, I have cookies. I bought some towels, no? Face towels for them. Mhm. Which means to say, pag naghihingi sila, I don't give money na lang dahil marami daw modus, no? I give them food na lang. The cookies, the Mhm. crackers, the face towel. Kaya lang sometimes the problem is pag binigyan mo ng isa, naku, 10 na Dami. sila dumating na sa ano mo, sa window mo. Mm, Oo. So mm, sometimes tinatiming natin na wag mo na kaagad magbigay no pag malapit na mag-green tsaka tayo magbigay kasi yun na nga na lahat sila pupunta kasi mag-ano sila magkwento sila itong bigay sa yan, oo, oo, akin. oo, Oo. oo. Oo, like Mm-mm. that. Ako naman if there's a reason kung bakit hindi ako nagbibigay was because during the pandemic hindi mo alam ang COVID, no? Pag Right, magsalita right. sila, okay, that Tama, that is tama. one. Number two is Mm. that nangyari din kasi sa mga friends ko nagbubukas sila ng bintana tapos minsan hindi Ah. mo makontrol yung bintana, Oo, lumaki, 'di oo, ba? oo, So oo, oo. pumapasok yung kamay ng mga bata sa loob, no? Oh So my. mahirapan ka rin 'yan. So there's also the downside. So ako naman pag magbigay ako, basta sige, try enough lang, small enough lang Mm, to mm, just give the mm, coins or give the things that you wanted mm, to give them. Pero ako, mm, if I can, I try to give. Kung Okay. modus man yun, problema na nila yun. Ang Basta problema na nila yun. we do our part to give as well too. Mm, mm. Ayan, so very unique yung question sa atin, ano, nakalusot. Mm-mm. Anyway, here's another question. Cool off po kami ng boyfriend. At Mm. ngayon, um, sabi niya, at mag-on kami for 3 years. Mm. Kaso po, yung boyfriend ko, di pa kami nag-usap na wala na kami. As ko po, ayaw na po makipag-usap yung boyfriend ko, means wala na po kaming chance na magbalikan pa kami. So itong tanong niya, Mm. babae yung Mm. nagtanong, Ma'am Joyce, Mm. parang Mm. anyway. Oo. Ano na ito, no? Para na itong si Kim Chu. Sabi ni Kim Oh, Chu, pag hindi ka na sinasagutan sa telepono, di wala na. I-accept na daw oh, natin yun, no? I would like to believe na siguro wala lang siyang strength to face you or wala lang siyang courage to face you. Sasabihin sa'yo na wala na kayo. mhm. Pero ginoghost ka na niya, no? Hindi na siya nagre-reply and everything. That's as good and as clear as telling you that I don't like you anymore, no? So I hope naman tayo mga lalaki man kayo, babae man kayo, you cut it off very nicely. Ayoko na sa'yo, Mm-mm. putulin na natin ito. Mm-mm. Tatanggapin man ng isa o hindi, problema nila yun. Pero at least Mm-mm. you tell them, no? Para hindi nakahang, no? Nakabitin sa langit ang relasyon ninyo. Kaya Mm-mm. nagtatanong ang girl na, ano ba sa tingin mo, kami pa ba?
kung the question is magkabalikan pa kayo or hindi, we cannot tell, there's always a Right. possibility magkabalikan kayo because we cannot see what's next in the crystal ball. Only God knows our future, no? You can pray about it, pero right now, for the moment, I don't think so na magkabalikan kayo dahil hindi ka nga niya nire-replyan. Sakit yun, Ma'am Joyce, di ba? Oo, marami pang lalaki dyan. Huwag ka matakot. Hindi lang siya. Correct. Mm-mm. Maraming isda sa Pacific Ocean. Correct, no? Kung hindi na siya nagte-text, kung hindi na siya nagre-reply, that means it's not meant to be. Right, No? right. So if it's not meant to be, maghanap tayo ng meant to be. Right. Tuloy lang, kaibigan. Mag-pray ka. God has prepared somebody special for you na hindi ka masasaktan. Just keep on trusting the Lord, di ba? Yes. Kasi sabi nga sa Psalm 37 verse 4, God will give the desires of your heart if you delight in Him. Yes. Ayan. Ma'am Joyce, here's another question. Good evening. OFW po ako at wala pa kaming anak ng misis ko. Almost 2 years na kaming kasal. Now lang kami nagsama. Ayaw na po ako payagan ni Mrs. bumalik sa Dubai kasi wala po kaming anak. 35 na po ako. Gusto ng wife ko, dumito na muna ako sa Philippines till magka-baby kami. Kaso ayaw ng tatay ko kasi mahirap daw. Unbeliever po sila. Yung asawa ko po lang ang Christian. New pa lang po ang boyfriend. Bago pa lang naging Christian. Nalilito po ako kung sino ang susundin ko? Yan ang question sa atin. Okay, syempre ang susundin mo, kayong dalawa ng misis mo. No? Right. Syempre, yung tatay mo, may motive din siguro siya. Gusto niya bumalik ka para mas malaki ang sweldo mo. Baka siguro mabibigyan siya. Okay? So, yun naman. No? Pero, what is more important is your decision and your wife's decision. Kung ako naman ikaw, I would prioritize my giving birth of a baby dahil may oras ang babae, no? Meron silang biological clock. Itong financial clock mo, pag nag-stop ka ng 2 years, sa sunod-sunod na taon, mai-increase mo pa yung financial clock mo yun, no? Financial stability mo. Pero itong biological clock niya, hindi na kasi yan mababalikan. So, kailangan magawa na ninyo yun. I would say, prioritize your baby first. Pagkatapos, hindi naman sinabi ng misis mo na huwag ka na bumalik. Sinabi lang ng misis nyo para magka-baby mo na kayo. Right. Oo nga naman, paano magka-baby kung magkahiwalay kayo unless magkaroon kayo ng artificial insemination yan. No? So, mahal din yan masyado, right? Mahal, oo. Gasto din yun. So, kung ako naman ikaw, it's a reasonable thing to request from you. Hopefully, within 6 months, no, magka-baby kayo, you work hard for it, achieve it, and then you can go back to work na. Right? Pero, again, palagi namin sinasabi din dito ni Ate Merlin, no? Kung OFW kayo, mag-usap kayo, ilang years pa kayo mag-OFW kasi hindi naman yan helpful or beneficial sa isang marriage na magkahiwalay kayo. No? The Bible said nga you should be separated for 3 months lang and for the purpose of prayer lang. Hindi naman ito for the purpose of prayer, for the purpose of work man ito. So, mahirap masyado. And we heard so much stories na pag maghiwalay, magkaroon ng affair, makalimutan, magkaroon ng hidwaan, magkaroon ng separation. So it's also going to be very tough for both of you. Yeah. Okay, question. What should my mom do to my brother? 29 years old during his single life, didn't help my mom financially. Now that he has a family, he is still a burden to my mom. So, paano kaya to, Ma'am Joyce? You tell your mom to set her boundaries na. No? Mm-hmm. No, pwede nyo naman gawin ito. This is the last time I will support you. No? After this, wala na akong isusupport because I have to save up for my own self. Kasi matanda na rin yung mama mo. Magkaroon na rin ng mga expenses, medical expenses. Alangan naman yung pera niya, support ng kapatid mo. Pagdating na medical bills, ikaw na naman magbabayad dyan. Hindi naman yan fair din, right? And so your brother needs to grow up na. So, paano mag-grow up? Di hintuin natin ang pagsusupport din. Kasi kung mayroong nagsusupport palagi, hindi na siya kailangan mag-grow up. Kasi
palagi naman siya may ATM na hihingian. Right? Oh So, my. hindi na siya makapag-learn to be responsible. So, I hope that your mom put an end to it. Tell him, last na ito. After that, kayo na. No? So hopefully naman, your brother will be able to find a job. Pwede nyo rin ipa-counseling ang brother nyo para maintindihan kung bakit ba siya naging ganyan. Eh, ikaw hindi ka naman ganyan. Bakit naging ganyan yung kapatid mo? Ha? Ano ba nangyari sa kanya? No? Nawalan ba siya ng pag-asa? Ano ba talaga ang reason, nawalan ba siya ng purpose in living? Kailangan din yan i-explore para matulungan natin siya. Kasi mas maganda pa rin, pag matulungan natin siya na yung maghanap ng pera, then hindi na ma-burden yung mama mo. Right? So hopefully you'll be able to do that. Okay, Ma'am Joyce, yung ating last words para sa ating mga listeners and then close us in prayer. Alright. Mga kapatid, no, mga listeners, there's always hope in our Lord Jesus Christ, no? Sabi ng Bible in Isaiah, no, that He will strengthen us, He will uphold us, He will help us. Do believe that the Lord's intention is to truly help us and lift us up as well. Hindi niya intention na we will be having difficulties, but a lot of times it's out of our own sinful nature that we are in this kind of predicament. And so, may the Lord God help each one of us. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Okay, shall we pray? Okay. Our Lord, our God, thank you so much for loving us. Thank you so much, Lord, for always being there for us. Thank you, din, Lord, because you told us we can entrust all our things. We can come to you with our prayers and that you will hear our prayers. Thank you so much, din, Lord, that if 2 or 3 are gathered in your name, you are there with them. We just pray, Lord, sa lahat ng mga struggling partners and husband and wife, may you help them through. May you allow them to extend their forgiveness to one another, and may you also, Lord God, provide them the skills and the clarity of thoughts to solve their problems as well. Lord God, we know that it is a challenge, Lord, but we thank you because marriage is instituted by you. You will definitely give them the strength that they so needed. And so, Lord, we commit all these things unto you until we meet once again for the next Thursday. May you guide us and lead us every step of the way in our thoughts, our deeds, and even our hearts, oh Lord. Thank you so much, Lord. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa atin mga kaagapay, sa inyong mga tanong. Salamat sa pagtitiwala nyo sa ministry po ng Heartline, Thursday edition. Handog sa inyo ng Back to the Bible in partnership with Far East Broadcasting Company. Ang ating pong kasama ngayong gabi, ako po ang inyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. And I'm Dr. Joyce Piapgo. Yan. Good night po sa inyong lahat. Stay tuned pa rin sa susunod na program. God bless! God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.